Kuya Mon. Ito June, miss you. Miss you. Natanong ko muna yung mga babae. So, si Mika kayo nagsukat, di ba? Kay Mon? Opo. Oo, hindi ka ba natakot? Nasukatan siya? Ano naman? Ano ba na? Para may, di ba yung dialogue ko, ang haba ko pala, sir? Mahaba pala. Mahaba naman kasi talaga si Kuya Mon. Oo. Matangkad. Oo. Ano na film habang inong sabi siya, sukatan mo yan si Mon. Itong susukatan mo. Part of the scene. Yes po. Sorry. Ano naramdaman mo? Siyempre, in character po ako Ah. noon. So, ano bang naramdaman ni Elsie? Siyempre, may kakaibang naramdaman si Elsie. Kasi, Oo. well, dun sa scene na bago kami nagkakilala, may ginagawang iba pa si Elsie. So, parang, how do I say this without spoiling? Ano? Oh my gosh. Kinabahan ako sa... Basta meron ka may ginagawa kang special. Yes, Papainit ka. special naman yung ginagawa ko. Oo. Kasi Parang syempre- made to order. Oo, gano'n. Parang syempre hindi lang naman siya ang aking customer. Okay. Ayan, so may mga past customers pa ako, ganyan. And side quest. So parang, the thing with, si Kuya Mon, si Joel po, parang nahanap ni Elsie sa kanya yung matagal niya nang hinahanap. Okay, haba, no? May pinakita siyang something. Haba ng pagmamahal siguro. Mahabang pagmamahal. Oh. First time mo ba to work with? Is this your first time? Hindi naman. Kami, Pangilan. kami po ni Kuya. Actually, third time po. Third time. Opo. Kaya sobrang comfortable na rin po ako makatrabaho si Kuya Mon. Kahit, syempre may pressure pa rin kasi nga, malaking artista siya. Mahabang artista. Malahaba pa. Malaki, mahaba. Grabe, Ayun, so parang, ang nakakatawa lang kasi, hindi nga talaga ipaparamdam sa'yo. Sobrang humble. Ang mga bait na tao yan. Mm. O, si Kim naman. So, ano naman ang ginawa mo rito sa modista? Third party ka ba or what? Asawa niyo mo? Ano karakter mo dito? Nagbubulungan para wag may spoil. Ano kasi ng kwento nito eh. Napakaraming twist kasi kaya hirap na hirap baka ma-spoil yung yung ano lang. kwento eh. Kaya gustong-gusto ko tong script na ito eh. O, ingatan mo, Kim, ha? Ingat tayo. Kaya mo yan, Kim. Baka ma-reveal mo na agad, ha? Para lang ng tao, di ba? So, yung character ko po dito, si Gigi. Anak po ako ni Joel, ni Mr. Mon. Okay. And malditang anak niya po ako. Yun, malditang anak niya. Malditang Kasi anak. mga spoil ako. Ngayon lang, sige, maldita ka lang, okay. At you have sexy scenes din dito. Yes po. Kanino naman? Kaya kung sabihin ko, Tatay mo ako, ha? Kung sabihin, Hindi po siya tatay ka, hindi po. kaya ako ba, ay, di ba, incest okay. Hindi po. Sino isang lalaki ba dito? Si Pablo po, Pablo Palma. Okay. Si RD po siya doon. Okay. Sige. Pero hindi po yung tatay. Hindi po. Thank Ano you mo po. siya? Gano'n. Hindi ba? Boyfriend ko po si RD. Okay, sige. Yes. Hindi na natin i-propose. Yes. Para baka may masabi pa Baka si Kim, may di ba? ma-spoil pa. Si Mon na lang. So, Thank you. Mon, anong seremonyas mo pag nakikipag-love scene ka kay Micaela? May bago ka bang ginagawa? Wild ka pa rin ba? Kagaya noon? O tahimik ka na ngayon? Laging pinag-uusapan namin yung eksenang gagawin namin. In fact, bago pa kami magsimula, tinatanong na kami ni Direk kung ano mga restrictions namin. Nagsusum meeting kami para pag-usapan kung
ano yung mga dapat at hindi dapat. Oo. Eh dahil si Micaela naman, 3 beses ko nang nakatrabaho, yung isang ginawa namin na ang title ay sponsor, may love scene din naman kami doon. Alam ko na mga restrictions niya. At ano naman, as an actor, maski na noon pa, lagi ko namang nire-respeto yung co-actor ko. Di ba? Maraming, kahit hindi na sabihin sa akin kung ano yung restrictions, alam ko na Okay. yung mga dapat na hindi gawin at dapat gawin. Kasi may nagagalit noon, di ba? Oo, kasi di ba, syempre at the end of the day, actors, artista naman yun, hindi naman yun totoo, acting yun eh. So, respeto din para sa co-actors natin kung love scene man yung gagawin. Napaka-importante nun. Kaya naman siguro, maganda ang mga feedback na sinasabi ni Micaela about me as co-actor. Kumusta ka naman? Kumusta ka ngayon, Mon? Kumusta ka? Ako ay okay na okay. Medyo hindi ko palang pwedeng i-reveal yung ibang mga pelikulang ginagawa ko, pero may 4 na pelikula akong ginagawa. Tapos ganun pa rin naman. Tito Jun, mula nagkasama tayo, panahon pa ng Seiko, di ba? Okay, So, alam mo na na... Wala na nga Seiko, budista na nga. Kaya nga, ibig ko sabihin, ganun nakatagal. Oo, kaya nga. Walang pinagbago, ganun pa rin. Pagpapalala- Passionate pa rin ako. Ah. Mahal na mahal ko pa rin ang trabaho ko. Kung ano yung maiaambag ko, like dito sa VMX, being an actor for 30 years, kung ano yung mai-share ko, kung ano yung maiaambag ko as bilang artista na makatulong sa VMX, sa proyekto, sa mga co-actors ko. Ginagawa ko yun para makapag-ambag. Happy naman love life mo. 0 ang love life, matandang binata, walang pag-uusapan tungkol sa love life. O sige na nga, sige, nire-respeto kita mo. Congratulations. Good luck with that. Thank you. Kakain mo, kasi hindi tanong kanina ni Kuya Jun eh. Sabi niya, kumusta daw ang love life mo? Ang itatanong ko naman, kasi ang dami mong trabaho, puro trabaho, kumusta ang sex life mo? Ano ka ba sasagutin niyo? Hindi ko maikwento ng eksakto eh. Kaya mo yan? Siyempre, hindi naman tayo magiging tao kung walang sex life, di ba? Wala, ganun-ganun lang. Kumbaga, meron naman akong mga dinidate, meron naman akong mga, wino-work out na relasyon. Pero siyempre, at the end of the day, ito yung mga pasta ang kinikwento ko. Hindi din nagtatagumpay siguro dahil nga sa mindset ko, dahil siguro medyo, alam mo na, aging na tayo, hindi na katulad nung bata na talagang, iba ang priority natin. Ngayon kasi iba na yung mindset ko di ba? Parang pampamilya na siya So, dahil binata ako, mahirap nang maghanap ng tutugma sa thinking ko o sa mindset ko. So, laging hindi successful ang mga relasyon. Kaya parang tinanggap ko na talaga na matandang binata na ako. Ito na yun. Ganon? Okay. Kina Kim at saka kay Micaela, may connect sa title ng pelikula nyo. Kung meron kayong tataihin na nasira sa buhay ninyo, ano yon at bakit? Parang mas madali po sagutin yung, kamusta yung sex life? Mas madali sagutin. Mas madali sagutin yun Pwede yun Nakwento mo na yung mga tatahiin mo. Alam ko yan. Ay! Oh my God! Siguro po yung yung relasyon ko po sa tatay ko talaga. Bakit? Ano nangyari? Ano po, ayaw ko na lang po siya i-share, pero yun po yun. Okay lang po. Ay, ganon? Po, Share mo naman.
po ako sa kanya. Pero hindi yung pagpapasexy mo, hindi yun. Hindi po, hindi po. Okay, iba. Yes po. Okay. Ikaw, Micaela, mukhang malalim yun sa'yo eh. Hindi dali lang yun. Ako kung may taatahiin ako sa buhay ko, siguro yung the past few months, years na nasayang ko. Ano yun? Kasi may mga works ako na hindi ko tinanggap. Parang ano yung panghihinayang sa akin. Ganun po, na sana tinanggap ko tong proyektong to. Sana, tapos sa personal ko naman na life, parang sana mas minahal ko yung sarili ko. Ay, bakit? Kasi mas mahal ko po yung ibang tao, mas mahal ko po yung mga taong nakapaligid sa akin. So, minsan nakakalimutan ko na po na mahalin yung sarili ko. So, So sana, kung matatahi ko yun, mababalik ko yung time na gano'n. Sana naging balance ako. So may connect sa nakarelasyon mo, for sure. Ay, single po ako. Okay, thank you. Alright. Very great question. Galing tinahi, no? Sa ang modista. Okay. Maraming salamat. And bringing up the rear are Bernard Santos, John Bueno, and Ian Lee Estrella. Ngayon, from My Movie World, let's hear from Bernard Santos. Hello, good afternoon. My question is for the cast, kina Mon, Kim, and Micaela. VMX is known for lagi nanggugulat, mga kakaibang eksena. No? Kayo ba personally, meron kayong unforgettable experience about doing the movie na parang nasayahan kayo na na-execute ka ng maayos kahit challenging siya? Okay, pwede raw sabi ni Direk. Sobrang na-excite ako dito sa pelikula to kasi kakaiba siya. And then first time ko rin po na gawin tong eksenang to. Kasi syempre, ang modista meron niyang manikin na doon mo ilalagay, ipapato yung mga damit na tinahi ko, ganun. Dito sa pelikulang to, first time kong sa buong buhay ko actually na sexy scene sa isang manikin. Dalawa, babae at lalaki. So parang, doon po talaga ako na-excite, na-challenge ako kasi paano ko ba siya ma-execute ng maayos? Paano ko ba siya ma-execute na sexy, ganon. Kasi ako lang yung gumagalaw dun eh. So parang challenging din siya kasi syempre yung manikin, mahirap siya like, kapag mali yung hawak mo, pwedeng matanggal yung kamay, gano'n. So, ayun, happy naman ako kasi na-execute namin siya in a very professional way. How about you, Kim? Yung sa akin po, yung love scene ko with my boyfriend, sa hagdan. Nahirapan ako sa hagdan kasi ang hirap po, pero okay naman po. Ginaid naman po kami ni Direk and naging okay naman po yung result. Sobrang challenging lang po talaga. Ayan. Thank you. Mon? Sa akin, love scene din eh. Ang medyo challenging doon eh. Medyo nahirapan ako doon sa habang sinusukatan ako ng modista. Papunta doon sa unang kumbaga attraction namin. Medyo kakaiba din yon. Iba yung execution ni Direk doon. So, na-challenge ako doon. Okay. For my second question for Kim and Micaela, is this your first time working together? Dalawa? Yes po. Yes. Yun. So, question ko, ano yung ina-admire nyo sa isa't isa? And how do you guys support each other? Since si Kim baguhan and then ikaw, Micaela, ano yung dynamics ng working relationship? Ako po, nung una, sa totoo lang, ngayon ko nasasabihin ito, na-intimidate ako kay Ate Mika. Hindi, seryoso po. Kasi pagkarating niya po, tahimik siya. Talagang work talaga siya. Yung pinag-uusapan lang namin nung una, as in work lang. Pero after naman po,
wala na kaming sequence, nag-usap na po kami. Doon ko na po siya, doon na po kami nag-chika-chika. Doon niya na po nasabi nasabi po sa akin na talagang work ka, di ba? Work mode, parang gano'n. Talagang nasabi niya sa akin, so nag-gets ko na si Ate Mika. Kasi ako po, makulit ako sa set. Makulit ako sa set. So parang naano ako kay Ate Mika kasi work mode talaga siya. Tapos after sequence niya, ano na lang siya, nasa isang tabi na lang siya. Ayun. Tapos humihingi rin po ako ng tips kay Ate Mika and yun, thank you. Thank you. Ayun po. Mikael. Ayun, totoo naman po kasi yun. Palagi ko naman din po sinasabi. Kasi at first, hindi lang po siya yung nagsasabi sa akin na intimidating ako, ganyan. Kaya minsan hindi nila ako kinakausap. Well, ako po kasi, pupunta ako doon. Mag-hi ako sa lahat. Sa lahat po, broad, simula sa utility, medic, ganyan. Kinikilala ko po silang lahat. Pero po, pag start na nung work, parang gusto ko po kasi focus talaga ako sa trabaho kasi ayun, syempre gusto ko maganda talaga yung gagawin ko. At saka nakaka-ano rin po, para maka-help din po sa iba, ganyan na ako ng basa ng linya. Nakailang basa po ako bago kami nag-start na mag-shoot ng pelikula. So nung kapag may time naman po, especially kapag hindi heavy yung eksena, nakikipag-bonding naman po ako. Ganun. Kaya din ko din nakilala talaga si Kim. Pero at first, parang nag-observe din ako. Ayun, sobrang bait na bata, sobrang nakakatuwa lang kasi nakikinig po talaga siya. Ayun. Thank you guys and good luck. Thank you. Okay, maraming salamat po.